Yung koplat mga kababayan, nabaling sa Senado. Sa kabagaan niya, Mr. Maravillas. Ganyan talaga po yung politika. Una yung gustong ikodita mga kababayan, si Martin Romualdez last year. Sunod yung ating Pangulong Bongbong. May panawagan. Gusto nang papag-resignin mga kababayan. At tingnan natin ngayong February 25 kung yung maisyog leaders po makapagpatipon ng mga tao na gusto nang iupo si Inday. Di ba? O ngayon, yung Senate President naman mga kababayan, yung sabi tina-target for a possible coup plot. Ito po yung balita ngayon. Zubiri unfazed by rumored Senate coup plot. Senators give full support to Zubiri. He's our inspirational leader. So nag-unite din sila mga kababayan. Pero anya Mr. Maravillas, di ba gusto mo mapalitan na si Mig Zubiri? Kasi nga po, may na yung liderato ni Migs. Mas mabilis po na umaksyon yung ating mga congressmen. Lalo na dito po sa issue ng economic charter change. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naganap po ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Kahit saan po kayo gusto na mag-travel, pwede na kayo magpa-booking, online booking po dito sa aming office. Pati sa mga hotels po, may Paymaya po kami at saka may bayad center na rin po. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito yung bago naming product na binibenta from South Korea, iGlow Serum. Negosyo siya ng aking anak na architect. Entrepreneur, Riz Maravillas po. Tingnan ninyo yung epekto sa kanya before and now. O sa mga inquiries po, dumiretso na lang kayo sa kanya, Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa mga pains at mga paninigas na mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya Mr. Maravillas. So, balikan natin yung ating mga kwento. So, may mga rumors po sa Senado. Kasi siguro, yung iba sa mga members ng Senate po, medyo hindi na magustuhan yung liderato po ni Migs. Kaya may mga sumisingaw-singaw. Di ba? Pero ano Mr. Maravillas, unfazed daw si Migs. Yan po ang sabi niya. Pero sabi nga may kasabihan tayo po, pag may usok anya, may apoy. Di ba? So ito yung balita. Sabi ni Mig Zubiri, I leave it anya to the wisdom of my majority. I am extremely honored to serve at the pleasure of my colleagues. Ganon lang naman po yan.
As to where the speculation arose, he mentioned that there is a concerted effort to discredit the Senate, and he found out of the rumored plot to replace him last week. So malangmang may gumagapang po. Di ba? Mr. Maravillas niya, talagang kailangan ng kapalit. Kasi parang hindi nakikipag-cooperate si Migs po sa agenda ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun nga po, mga kababayan, inuupuan pa rin yung charter change po na ang focus man lang po ng amendment, economic provisions. At nag-agree na sila ni Speaker Martin Romualdez sa harap mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi nga ng ating Pangulo, mga kababayan, kayo na niya yung mag-lead and let the Congress adapt it. And in fact po, kahapon, yung Kongreso, mga kababayan, final na nila yung joint Senate and House bill. Ito po yung report ng PTB4. House Resolution of both houses, number 7, introduced by Representatives Aurelio Dong Gonzales Jr., David J.J. Suarez, Manuel Jose Manix M. Dalipe. Sila mismo, personal nilang final para mawala yung duda nila na ang sinusulong ng Congress po, People's Initiative, Bills and Index Service. Sila mismo yung nag-file. Basahin natin, mga kababayan, yung resolution. Sabi dyan, a resolution of both houses of Congress proposing amendments to certain economic provisions of the 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, particularly on Articles 7, 14, and 16. Whereas the Constitution is the supreme law of the land, enshrining the foundations of our nationhood and reflecting the consensus of our citizenry. Whereas the nation's economic policy must be reframed under the demands of this increasingly globalized age, while still protecting the general policy of Filipino first that guides the economic provisions of the Constitution. Whereas there is a need to institutionalize the reforms laid down in the Public Service Act to liberalize industries, promote efficient service delivery, and foster competition as an enduring policy. Whereas our children deserve to have access to the best educational institutions, both Filipino and foreign, to ensure that they receive the best training to become globally competitive citizens in the modern world. Whereas the advertising industry currently already has foreign players, and liberalizing the same is logical and sound policy to attract foreign direct investments in that industry. Resolved by the Congress upon a vote of 3/4 of all its members pursuant to Article 17 of the Constitution to propose amendments to Articles 12, 14, and 16 of the 1987 Constitution of the Republic of the Philippines with the following proposals. Section 11 of Article 12, National Patrimony and Economy is amended to read as follows. Section 11, no franchise certificate or any other form of authorization for the operation of the public utility shall be granted except to the citizen of the Philippines or to the corporation or associations organized under the laws of the Philippines, at least 60% of whose capital is owned by such citizens, unless otherwise provided by law. Ano pa, mabilis mga kababayan umaksyon yung ating mga congressmen, at napakalinaw, economic provisions ng very specific yung minimension dito sa resolution. Pero ang tagal-tagal po magtrabaho ng Senado, iba 24 po sila. O diba? Whereas yung Congress po, 300 plus sila, pero maayos po yung takbo. Kasi maayos po
yung leadership style ng Speaker of the House. Hindi tulad po sa Senado. Kanya-kanya. Ayan tuloy po. May mga rumors ng kudita. You see? Pero sabi, mga kababayan, suportado pa rin ng majority si Zubiri. Ayan po. Senators give full support to Zubiri. He is our inspirational leader. Tingnan natin kung hindi magbabago po, mga kababayan. Ang tingin nila, sabi ni Senator Angara, may nag-intriga niya. May nag-intriga ngayon sa Senado. At ang tingin daw nila, nasa labas ng Senado. Yung tinutumbok po si Martin Romualdez na naman po siguro or mga congressmen. Yan sabi ni Sani Angara, presumes these rumors are manufactured outside of the Senate. Kasi solid daw sila. Kung meron man, I don't think it will succeed. Tingin ko, yung nag-iintriga galing labas ng Senado, sabi po ni Angara. Wala mang ginalaman dyan yung mga congressmen. Kasi yung magboboto po niyan, kayo. Wala mang partisipasyon, mga kababayan, yung mga congressmen sa pagpapalit ng liderato sa Senado. Di ba? Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.